Nasasaad sa pelikulang ito ang mamahalagang mensaheng nais ipabatid ng Amang Katas-Taasang Panginoong Emmanuel sa kanyang mga mahal na anak na hinirang sa pananampalatayang Tagalog, Iglesia ng Diyos na Buhay at maging sa buong sangkatauhan. Naway limiin ng mabuti ang mga nakapaloob dito at harinaway makapukaw sa mga puso't isip ng kanyang mga mahal na anak sapagkat nalalapit na kanyang pagbabalik. Naway magbago at magsipagsisi ng tunay upang mapasama o makapasok sa kanyang kaharian. Ang pelikulang may pananampalataya sa Amang Katas-Taasang Panginoong Emmanuel. Mga hinirang tayong magsunuran, sana'y lagi tayong maging masaya at lahat magpaunlad ang espiritual. Pagbuwis ng buhay ng ating Panginoong M dito sa sanlibutan at pagmulat sa katotohanan, pagsamba sa Bibliang Tagalog at huwag matakot kung kinakailangang panindigan ang katwiran. By the truth is His kingdom for heart, for peace of people, tears of joy. Peaceful life, the biblical light, is a welcome for your healing heart. Ang inyong dakilang prinsipe, nagbabatas ng pagbabago upang makapasok sa panibagong mundo at panibagong batas. Mabait, patulungin sa mananampalataya. Ngunit hindi niya ininda ang kanyang pagtubos upang mapagkaisa ang mga mananampalataya. Sinindihan niya ang kandilerong espiritual, pinag-alam niya ang bansang mananampalataya. Tinupan niya ang ikapito sa upa sa kaularan, marikit na batis ng kanyang buhay, inalay sa bagong Jerusalem. Tinubos niya ang kanyang mga naging kaibigan sa material at sa laman, sa labas kaya naman marami pa siyang nailigtas. Kaya naman mga pag-aaral niya, mas gusto pa niya ang mga tao sa labas. Kung gayon, nalimi ng prinsipeng marikit, mas nakakaunawa ang mga nasa labas kaysa sa mga nasa loob ng bahay dalanginan. Ang nangyari dito ay puro nakawan at puro yabangan, puro pagmamalabis, puro pagmamataas. Walang espiritual silang sinasabuhay kundi ang kanilang mga sarili. Wala na sa kanilang kautusan ng unang tinig. Kaya naman nararapat sa kanilang pagpasani ng banal na krus na milya-milya ang layo o babagtasin sa mainit na asupring kumukulo sa dagat upang mabigyan ng katarungan ang kanilang mga inabi na mananampalataya na nag-espiritual. Sapagkat sumunod ang mga ministro, iyon ang pagmamalabis sa kapangyarihan. Nawa sila ang nakakaalam ng banal na Biblia at banal na misal. Hindi ganun ang nararapat kundi pagmamahal na way umiral mga minamahal, hindi kabuktutan. Pagkus pagmamahal, sumunod sila sa maling gawain sa pagtaboy sa kanila sa inandalanginan. Ang mga paghatol ay matapat, mga ministro at paring nagmalabi sa kanilang kapangyarihan at nag-utos ng kalapastanganan at nagpapahuli sa mga nagpapahayag ng katotohanan. Nagkasala, nararapat ikulong sa batisan ng impyerno. Hindi tulad ninyong mga paring tamad at nagpapasasa sa kaba ng tipan. Wala sa inyo ang katapatan, kung gayon, kayo pa rin ang nagpapatuloy sa pagmamaterial sapagkat may hilig pa rin kayo sa material na bagay at sa kalayawan, ngunit di ba'y sabi ko, mamuhay kayo ng payak sa habang panahon. Kayo'y nagpayaman mga ministro o mga nagtatago ng kaban. Kasama rin kayo at kasangkot sa gawaing ito, kaya naman ang kaban ng simbahan ay uminting ng tunay. At ang bahay dalanginan ay napuno ng kaputikan at lusa. Lumamlam ang kanyang kagandahan dahil sa inyong pagkakasala. Hindi niya inanintana ang mga hirap at pasakit ng kanyang kabataan. Nanatili siyang naging masunuring anak sa kanyang ama. Nagbibigay saya maging sa mananampalataya. Maraming tinurong dakilang aral. Pinagpatuloy ang marikit na paglalambing sa mga mananampalatayang tunay na sunod at tunay na pinakamamahal ang maharlikang pamilya. Bagamat siya ay nasa langit na, tanda pa rin ang kanyang kabaitan at matamis niyang ngiti ay naalala pa rin ng mga nangangalaga o ang ama niyang sinisinta. Nalungkot ng labis, banal na kautusan, sinikap na maitayo ng buong husay sa batis ng pagkakataon. Mga minamahal,
Naka-47 hagdan inakit ng ama niyang naghihirap sa mga mananampalatayang Swail at sukaban sa kautusan at kapangyarihan. Naway mga mananampalatayang nagsiganap, magpakatatag, magpakatalino, saliksikin ng tunay na aral, pagtubos ng prinsipyong marikit na nagbuhat ng unang tinig, upang mga minamahal na mananampalataya ay magkaisa. Naway wag masayang ang kanyang lutiang batis na kanyang itinanda sa sanlibutan, o mga ngiti tawa kay gandang pangmasdan, o kay sayang pamilya, winasak ng mga Swail sa kapangyarihan, mga Swail na saserdoteng kaparian. Kaya ang ating prinsipe buong katapatang tinuruan. Kaya naman mga pari kong pinagkakiwalaan, mga mahal na teksto ay huwag itago, ipabasa at ipahayag, iyan ang aming kalooban at kagustuhan. O aking mahal na pamilya, bakit muli ninyong inalipin? Mahal kong asawa, pinasunod sa inyong mga nais, mga paring sukaban at mga ganit sa kapangyarihan. Sa mulit-muli pa nating pagkikitay ang ganda ng batis, pagandahin niyo man ang loob ng batisan at ang loob ng bahay dalanginan, kita-kita pa rin kung sino ang nasusunod, hindi ang inang reyna kong mahal, pati anak kong nagmamana ng trono. Maagang lumipas ang kanyang buhay sa pagtubos lamang sa inyong mga paring pabaya at inang mamumunong naglabis-labis na nagkamkam ng labis na kapangyarihan. Mga ngiti ko ay lumamlam sapagkat hanggang sa panahon ngayon, hindi nyo pa rin alam ang buod ng unang tinig. Ang buod ng unang tinig ay pagmamahal, pagsisikap sa sarili, pag-iipon ng magandang pag-uugali upang makasunod ka sa lunti ang batis upang mabuhay ka ng paggalang-galang. Tulungan ng nangangailangan, mananampalataya, huwag silang pagdamutan. O mga minamahal, mga aral ko ay bakit kinalimutan? O mga mananampalataya, bakit sila'y nagdurusa? Kay ramin tumubos na oras at tinubo ang bayan, ngunit hindi nyo pa rin alam, sukatan ng umibig ng tunay sa inyong mga kapatid. Kung gayon mga minamahal, pagbaba ng kalapating may sinag, gugupin ang may sala. Ang mga may salang kaparian na hinayaang manabog ang bansang mananampalataya. Kaya naman mga minamahal, pagbabalik ng aking hinirang na anak, mananagot sa dalampasigan ng hukuman sa amin dalaway, hindi kayo makakatakas at magkakaila ang inyong mga kasalanang nagawa. At inyong mga pagkukulang, puno ng bahid ng putikan. Mga abitong binigay ko sa inyo, hindi niyo iningatan, at inyong buhay sinayang sa labis ninyong paghahangad sa kapangyarihan. Katawan ninyong batis nilagyan ng material ng mga salita. Mga kapatid ninyong nag-espiritual, inyong pinabayaan at pinagtabuyan. O hindi ganyan ang nasunod na pari sa kautusan at hindi ganyan ang nasunod sa banal na aklat, na banal na misal na Tagalog. Ang utos ko'y mag-ipon ng mananampalatayang aking paghaharian. Mga paalala ko'y inyong pinalimutan. Kaya naman mga paring saserdoteng nagiganit sa kapangyarihan, maganda sa daki ng paghatol. Ako ang landas at huli at huling hibla, alam ko ang bilang ng inyong buhok at hininga at muling magpupughaw. Kaya mga makasalanang pari, magdasal ng tunay sapagkat ilalabas ko na ang makatarungang paghatol. Bubuka ang lupa para sa inyong mga saserdoteng nagpabaya. Binilang ko ang oras ng inyong mga nagawa. Ni minsan pa sa inyong buhay ay wala kayong nagawang kabutihan sa inyong mga kapatid na mananampalataya. Bakit kayo nagtataboy sa bahay dalanginan? Di ba yan ang nakasaad sa banal na unang tinig? Mag-ipon ng buhay, mag-ipon ng inyong mga kapatid na aking dadalhin sa karian, sa banal na mundong, banal na pangako. Bagkus buksan ninyo ang pintuan ng bahay dalanginan. Agad nyo silang pinagtabuyan, mga mensahe ng aking mahal na anak ay hindi nyo pinakinggan. Bagkus agad nyo siyang inanimura at sinaktan. Ang kanyang mga pangungusap at kanyang damdamin ay hindi nyo pinakinggan, kundi agad nyo silang hinatulan. Mga inutusan, agad ipapakulong at pinarusahan o kailan pa magkakaroon ng katarungan dito sa Bagong Jerusalem. Naturingan Bagong Jerusalem ang kanyang pangalan, ngunit mga paring praile ang namamayani. Nauulit ba ang mga paring Kastila?
Nasa inyo bang diwa ang mga paring Kastila? Kaya gano'n na lamang ang pagtaboy ninyo sa inyong kapatid na nagpapahayag ng katotohanan na nais ng aking anak o mga walang mga paniniwala sa mga nag-i-spiritual na tunay at tinatulan ng labis kong galit? Utusan ng anak kong tumubo sa sanlibutan, hindi niyo sinunod. Pagkus ang kanyang mga inutusan, inyong kinaladkad. Bahay dalanginan ay tinuring kong palasyo sa mahabang panahon ay inyong dinungisan. O bahay hari, ginawa ninyong ipagdamot sa mga mananampalatayang tunay na sumusunod. Bahay kubo'y ginawa ninyong kasing tigas ng inyong puso. Kung gayon, ang nananatiling pinaiiral ninyo ay batas Friday noong unang panahon. Kayo ba ang mga paring noong unang panahon na walang ginawa kundi magpasasa ng mga kayamanan ng mga mahihirap na mananampalataya? Kayo ba ang tinubos ng Bayaning Rizal? Kayo ba ang tinuliksa ng ating mahal na Bayaning Rizal? Kayo ba ang tinutuliksa sa kanyang nobela? Kayo ba ang tinutukoy sa kwentong iyon? Kayo ba ang tinutukoy ng Bayaning Rizal sa kwentong iyon? Kayo ba ang gumaganap ng noli sa panahon ngayon? Kaya naman Bayaning Rizal ay agad ninyong pinahuli at pinakulong at tinutulan. Mga batas ng mga praile na nagpahirap sa inang bayan, nagpasasan tunay sa labis na kapangyarihan. Yan ba ang inyong sinusunod sa makabagong panahon? Yan ba ang inyong mga sinusunod mga paring Katagalugan? O mga panaghuy ko ba'y kulang pa? Mga nagaganap ba sa mundo ito'y kulang pang pangitain at patunay upang kayo ay gumawa ng mabuting paggalang sa bansang mananampalataya? Mga matatandang nagkasakit sa kautusan, hindi man lamang binigyan ng pansin. Sumunod sa kautusan, bakit hindi kayo tumulad sa mga matatandang sumunod sa kautusan? Binigyan nila ako ng pagpupuri, bakit hindi kayo tumulad sa kanila? Walang ginawa kundi maghintay sa aking pagbabalik, ngunit ang mga matatandang iyon ay walang ginawa kundi magmuni-muni sa kanilang buhay hanggang maghantay na lamang sa kanilang kamatayan upang mailabas ang katotohanan. Bagkus ang sinabi niyo pa ay hindi na ako babalik. O mga nakakatawa ninyong pangungusap ay kasumpa-sumpa. Mag-abang at baka kayong mabigla sa aking muling pagbabalik sapagkat paghatol ko tapat na may tabak. Mga mamamahayag na pari na hindi tapat ay aking aalisin at hahatulan. Kaming dalawa ng aking mahal na anak, Prinsipe Emaru, ang hahatol sa mga paring naglabis sa kanilang mga kapangyarihan. Iyan ang mga paalala mga minamahal, kaya kayo ay magkaisa ng tunay. Kayo'y matutong umamin sa inyong mga pagkakasala sa inyong mga kapatid. Hindi kayo marunong mga minamahal, kung ganon wala kayong tulong na tumingin kung sino ang nag-i-spiritual ninyong mga kapatid. Bagko sila'y pakinggan, sila'y pinagtabuyan, sila'y pinagsarahan ng pintuan ng inang bahay dalanginan kong mahal. Bahay dalanginan ko ba'y namimili ba ng papapasukin? Mga minamahal, wala akong tinurong ganyan sapagkat ang tinuro ko ay puro kabutihan at puro kabanalan. Ang tinuro ninyo ay puro kapangahasan at puro sakitan. Mga kapatid ninyo nag-i-spiritual, huwag ninyo muling sasaktan o pakiusap muli mga minamahal. Aminin ninyo ang inyong mga kasalanan, mga paring Tagalog. Mga mananampalatayang Katagalugan, suriin ang kanilang mga pinapangaral. Mga paring naglabis sa kapangyarihan, wala akong pinalaya sa aking bahay dalanginan. Hindi ganyan ang aking pangaral. Mga minamahal, wala akong pinipili sa inyo pagkus ang itinuro ko ay maganda, landasin at magandang sunuran. Pinagkaisa ko kayong tunay ang mga pagkukulang na ang mga paring naglabis sa kanilang kapangyarihan. Pinagkatiwala kong kapangyarihan, kaya naman mga minamahal, magpakatalinong tunay. Huwag basta makinig sa mga paring naglabis sa kapangyarihan. Huwag sumunod na sakta ng inyong kapatid na gumagawa ng banal na kautusan. Sapagkat ginawa niyo yun, parang ako na rin ang kinakaladkad ninyo sa kahihiyan. Wala akong binatas kailanman na magpakaladkad sa inang simbahan, sapagkat siya ang bahay dalanginan tunay na Katagalugan na may paggalang sa kanyang mananampalataya ninyong tumutubos at nagpapauliran tunay sa pananampalataya at nagpapakatapat na lubos.
paano kayo magtatagpo at paano kayo masasabing sumusunod sa aking kautusan kung kayo'y nagpapalayas ng inyong kapatid. Pag sila'y nagpapahayag ng espiritual na nanggagaling sa aming mga bibig at nanggagaling sa banal kong aklat, ay hindi nyo matanggap ang inyong mga pagkakamali at pagtatago ng katotohanan. Mga kautusan ko'y binaliwala nyo at binasuran tunay. Mga pangaral ko'y hindi nyo sinabuhay. Kaya naman pagbalik namin ng aking anak, kayo ay hahatulan ng matapat. Prinsipe marong marikit, humingi kayo ng tawad. Aking anak na tunay, kayo humingi ng kapatawaran sa aking anak at sa aking harapan. Kaya hindi pa hulihan lahat. Magsisi na kayong tunay mga paring nagmalabis at naging ganit sa kapangyarihan. Ang mga gumawa ng kapalaluan at kapalastanganan sa kanilang kapatid, ikukulong namin sa pamukulong asupre. Ang mga nagmalabis na pari, mga walang kabanalan na pari, ibubukod ko at dadalhin sa lusak ng dusa at pagpapasani ng banal na krus upang malaman nila ang hirap para lamang maitayo ang bahay dalanginan. Mga paggalang ay nawala na ba sa inyong mga alaala at puso? Puso nyo ba'y puno ng kalawang at lusak? Kaya naman mga kapatid ninyong nag-i-spiritual, kung kausapin ninyo ay parang niyuyurakan nyo sila sa puso at diwa, hindi ganyan ang may tatak ng kalapating may sinag. Hindi kayo nararapat na suotan ng mahal na abito, pagkus ang dapat isuot sa inyo ay adobeng kasing bigat ng krus sapagkat hindi kayo marunong makinig sa nag-i-espiritual ninyong kapatid. Iyan ang aking paalala sa aking mga anak sa pananampalataya. Mga minamahal na magulang, huwag ninyong hahayaan ang mga kabataan na maligaw ng landas dahil sa mga paring nagmalabis sa kanilang kapangyarihan o mga mananampalatayang nagmana ng tunay na espiritual. Palayuin ang mga kabataan sa mga paring nagmalabis sapagkat nagtaboy ng diwang mga banal. Hindi sila nakakaramdam ng kautusan sa banal na unang tinig at sa banal na krus. Sila ay hindi nakakaramdam ng takot sa akin at sila'y nagtaksil, kaya naman nagawa nila ang mga bagay na ito. Kahit habulin nyo man ang sarili ninyong multo, kayo na rin gumawa ng inyong dusa at kapamahakan. Sa talampas ng hangin, hindi kayo makakatakas kahit anumang saglit sapagkat kayo ang gumawa ng mga ganyang bagay. Muli ko silang pagpapasanin, muli silang maglalakad ng milya-milya sa malayong lugar. Kailan ninyo ipapakita ang tunay na kasaysayan pag ito'y bulok na katulad pa ng pag-uugali ninyo na nagpapalayas? Ugali ninyo ganyan ang ugaling parailin noong unang panahon na nagtatago ng katotohanan. Naatim nyo ba na pahirapan ng inang bayan at dalanginan? Wala na bang natitirang awa sa inyong mga sarili? Kaya binabaliwala na lamang ninyo ang kapahayagan ng tunay. Huwag itago, pamahagi ng tunay at magkusang yumukod sa banal na krus. O mga paring nagmalabis, magsipaghanda na sa inyong kaparusahan. Hindi na ako nagkulang, binigyan ko na kayo ng tanda at panahon, ngunit hindi kayo nagbago sa pagtanggap sa nag-i-espiritual. Kaya naman kidlat ang nakakarapat, ibaba ko ang kidlat ng katarungan upang sunugin ang inyong mga masasamang ugali at gawi. Bagamat nakakaintindi kayo ng unang tinig, kayo pa ba ang nagtataboy sa inyong mga kapatid? Sapagkat ayaw nilang mahuli ang kanilang mga kabulukan at pagmamalabi sa mga mananampalatayang sumusunod na tunay. Lubos na minamahal ang bahay dalanginan ng mga mananampalatayang sumusunod na tunay. Mabuti pa isang punong kahit walang nagdidilig ay kusang namumunga. Pagko silang mga ministro at pare, walang galang sa mga nag-i-spiritual, walang mga paniniwala at paninindigan, susunod sa tao lamang. Mga minamahal, huwag kayong tutulad sa mga pare at ministro na nagmalabis sa kanilang kapangyarihan at bagkus para kayong tinulak na hayop. Sa ilang wala akong sinabing kautusang ganyan. Ang ugali ninyo ay daig pa ang busabos na kasumpa-sumpang lusak. Mga minamahal, huwag kayong tutulad sa mga pari at ministro na nangangaral. Pagkus alagaan ninyo ang inyong mga kapatid na nag-i-spiritual na tunay. Ang aking pinalalaganap
ay pagmamahal sa simbahan at sa kapwa-tao ninyong kapatid na nag-ispiritual. Kailanman wala akong inutos na magtaboy sa aking dalanginan. Mga magulang at kapatid sa pananampalataya, kanilang nilalandas ay mapanganib na batis. Kaya naman mga minamahal, huwag tutulad sa kanila. Lagi magdarasal ng mahal na misal at ng mahal na unang tinig upang sa kabatisan at kaapihan ay makalaya dito sa sanlibutan na puno ng kautusan ng tao. Huwag sumunod sa Diyos-Diyosan, sa likod ko lamang lumakad ng paharap. Huwag talikuran ng bagong Jerusalem, ang maging ina kong mahal, huwag kalilimutan. Huwag kalilimutan ang binigay na regalo. Sila ang binigay kong regalo na dapat ingatan at pagkamahalin. Habang sila ang nasa bisig ninyo pa at nakakasama sa mga panahon pa ngayon. Sapagkat sila'y tao lamang, hindi na narapat na aminan ang mga paring nagbalabi sa kanilang kapangyarihan. Mga minamahal na magulang sa pananampalataya, yan ang inyong pakatatandaan. Huwag aminan ang mga paring nagbalabis sa kanilang kapangyarihan upang malandas ninyo mga mananampalataya kong hirang at naganap sa katotohanan. Inuulit ko, huwag sasamba sa mga paring nagmalabis sa binigay kong kapangyarihan, sapagkat hindi sila ang may hawak ng inyong buhay. Oo nga't sila ang nagdalangin para sa inyo. Wala naman silang katapatan sa kanilang mga ginagawang pagsunod sa kautusan. Mga minamahal, lubos na gumagalang, Panginoong M. Kapahayagan, inyong pagkaingatan mga mananampalatayang tunay. Mga hinirang at kapatid sa pananampalataya, kalapating may sinag at banal na krus ang inyong sundin. Huwag ang mga paring nagmalabis sa dunong kapangyarihan, ngunit walang kusang magtag-og ng mga bagay-bagay at walang kusang pagtutulungan. Ngunit pagkus-parusahan ang may sala, tinatakluban ang katotohanan katulad na lamang sa ginawa sa ministrong tapat na nagbunyag ng kanilang kabulukan, walang awang pinatay at pinagdusa. Sumisigaw pa rin ang katarungan, naguhumiyaw na may magdabas sa katotohanan, kapuri-puri kanyang mga ginawa. Ito ang ministrong tunay, pinahayag niya kahit managot ang kanyang sariling buhay, upang may labas lamang ang kakulangan ng pagkakaisa ng bahay dalanginan. Kaya mga bayaning nag-iespiritual, itong dokumentong ito ay pagkaingatan. Lumaghoy lamang ang panahon ay hindi pa rin ninyo matatakasan ng inyong mga kasalanan. O ang kapatid na Eli, nakarating na sa ating bahay-hari at kapiling ko na sa aking likuran sapagkat nabunyag na ang dapat mabunyag. Magkaisa laging dumalangin sa unang tinig. Naway sinaga ng banal na kalapati ang bawat isa sa inyo upang matulad sa bayaning banal na sumunod sa aking kautusan na nag-alay ng buhay. Katulad na lamang ang inyo bang katapatan ay sasalapin na lamang makikita. Bagkus pagkaisahin ang mga mananampalataya, kayo ba nagtuturong itakwil ang inyong mga kapatid o mga paring walang pinagkatandaan? At wala nang kinabukasan ay umalis na kayo sa inyong pwesto at sa aking banal na altar at banal na dambana. Tatanggalin ko na kayo sa inyong panunungkulan. O mga batis ng ganda, kahit pagandahin niyo man ang bahay dalanginan, kung kayo-kayo naman ang nasusunod, hindi pa rin magtatagop o may tatago ang inyong ginawang kalapastanganan sa aking bahay dalanginan. Kahit pantayan naman ninyo ng kagandahan, sumisingaw pa rin ang inyong lansa, ang mga malalansa ninyong ginawa sa inyong kapatid. O mga paring Tagalog, sa aking hatol ay hindi na muling mamamayani ang ganyang ginagawa ninyong pagpaparusa sa inyong kapatid, sapagkat pagdating ng kahatulan, kayo'y haharap sa mabuting paghatol upang mapagbayaran ng inyong mga kasalanan, sapagkat iyan lamang ang nababagay sa inyong mga nagpanibubuhong pari, walang ginawa kundi mag-utos na sakitan at dusa. Sa pasimula't simula kay hindi niyo na pinakikinggan ang banal na bugto kong anak. Bagamat pakinggan ang kanyang mga kautusan, kayo pa mismo sa inang simbahan at kayo pa mismo ang naglagay ng dusa sa kanilang mga puso at diwa. O mga paring Tagalog, wala kayong awa at wala kayong pinagkatandaan.
Ang sinusunod ninyo ay batas ng Friday noong unang panahon. Bagamat sila'y pakainin at damitan, sila'y pinagtabuyan at inarimura ninyong tunay o walang mga paniniwala, bagkus alagaan ng mga mananampalatayang nag-iespiritual, unti-unti ninyo silang sinugatan. Hanggang kailan ko kayong pagtitiisan? Ginapos ninyo ang katotohanan sapagkat ang gusto ninyong mangyari, ang mga bulok ninyong pamamahala ang managumpay. Bagkus napakainin, sinaksak ng talikuran, bagkus inawain ang pinadadalang mensahe ng kabanalan at banal na kautusan, sila'y pinagtawanan at inakusahan ninyong mga baliw. O bakit ganyan kayo pala ang tinutukoy ng Bayaning Rizal sa kanyang nobela? Nasa inyo ang pusong pagmamalabis at pusong nagmamarunong. Nasa inyong diwa, hindi kayo makakaligtas sa aking kakatulan. Imbis sila'y tanggapin at igalang, kayong gumawa ng pagkabukod-bukod. O mga paring naglabis sa kapangyarihan, hintayin niyo lamang ang aming kahatulan ng aking banal na bugtong na anak na bababa ng lusak sa inyong mga luha. Magsisiman kayo, huli na ang lahat, sapagkat nagpadala na kami ng mga mensaherong dapat ninyong sundan, bagkus sila'y pakinggan, pinagtawanan at sinubasob ninyo ang kanilang mga pagkatao, at niyurakan ang kanilang mga damdamin. Ang ugaling ganyan ay wala sa kautusan ng unang tinig. Ugaling Friday ang inyong sinusunod kung gayon. Wala na kayong kinabukasan, bagamat ginawa ko na ang lahat ng paalala, ginawa pa ninyo ang mga katarantaduhan at kapalaluan. Hindi na kami nagkulang ng gawaing pang-espiritual, pagkus na sila'y tanggapin, hinayaan at pinagdamutan. O mga paring sukaban, hanggang kailan pa ba ang pagpapahirap ninyo sa mga mananampalataya? Kayo ang tinutukuan ng Bayaning Rizal na malalansang ugali at mga pita ng inyong bibig. Nakakasakit sa inyong mga kapatid. Gumawa sila ng paraan upang mamuhay ng tahimik at payak. Humiga sa lupa at nangaral ng buong puso. Sinambuhay ang aking kautusan. Kapamahakan man nila'y nakaumang, hindi na nila inalintana kanilang mga buhay. Ngunit hindi ninyo man lang sila inunawa. Pagkus mga ugaling Friday ang pinairal, o mga paring hindi katiwa-tiwala, pagbabalik namin kayo'y maghanda. 3 beses na hugupit, katawan nyo'y susunugin at ikagatong, at dapat sa inyo ay paraba sa lupa upang pakinabangan pa ng mga nasunod kong anak na nag-i-spiritual. Sila'y bagamat hirap ng aral sa mga bayan-bayan at pinaunawa ang banal na unang tinig at banal na misal, sila ang pinagpala sapagkat sila ang sumunod sa aking banal na kautusan. Kaya mga nag-i-spiritual na hinirang, tandaan ng kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Pagtanggol nawa ninyo ang mga naaapi ninyong kapatid, sa buhay ng patuloy ang kabanalan ng banal na misal, sapagkat iyan ang aking banal na katawan na tumubos sa sanlibutan. Ganun din magsabi ng buong katapatan, ilabas ang buong katotohanan, huwag matakot sapagkat ako ang nasa inyong banal na likuran, ang nagsasabi na nasa banal ninyong likuran. Ang banal na unang tinig ang inyong sundin at magbakababang tunay, magkaisa sa aking pagbabalik, mga minamahal na nag-i-spiritual, tayo'y muling magtiwang sapagkat kayo ay nakapasa sa 2 at 7 hagdan, malapit na sa pinakarurok ng tagumpay. Naway tibayan pa ninyo inyong mga dibdib at ipagpatuloy ang mga tunay na kasaysayan sa banal na kasulatan. Pagdurusan ninyo hindi nyo inalintana, kaya nagagalak akong tawagin kayong mga anak, sapagkat kayo ay nakapasa sa 7 sa. Natuto kayong makisama sa inyong kapwa-tao at sa mga matang mapanuri sa mundong ito. Hindi niyo inalintana kahit buhay niyo man ay bigay sa pagsunod lamang sa aking banal na kautusan. Kahit na anong ibinintang ay hindi niyo inalintana, masunod lamang ang banal na kautusan. Maranyang buhay inyong iniwan, banal na trabaho o material na trabaho inyong iniwan upang makasunod sa aking banal na likuran, kaya nagagalak ako na kayo'y pagharian. Sapagkat sa inyo'y mananatili ang aking banal na katawan, sa inyo nawa ang kinabukasan ng ating bansa at ng ating pananampalatayang Tagalog.
Kaya mga hinirang na nag-i-spiritual, nagagalak ako na kayo ang nagkakaisa na tunay. Itinuloy nyo ang kinabukasan ng ating banal na pinagtipunan sa bahay dalanginan, bagamat hindi sila nakinig at kayo'y pinagtulakan. Taos noon yung tinanggap ang kanilang mga balasuba sa pag-uugali. Nawa ang sukatan ng pagsunod-sunod ng mga pangyayari, binibigyan ng banal na diwa at banal na pagkatao at nagbabasa ng banal na Tagalog na misal ay may mabuting pangungusap at pag-uugnayan sa Panginoong M. At may mabuting puso at mayuming pagkilos. Yumapos ng 5 ulit, mas doblehin pa ang pag-espiritual at humiling sa banal na krus, dagdagan pa ang kanyang kaalaman sa banal na aklat at banal na unang tinig. Naway masunod ngang tunay, kalapating may sinag ang dapat manatiling sa gisag, espadang pakatarungan na hahatol sa mga may salang nanunukulan sa lipunan. Mga minamahal, pagbabalik ko, linisin natin ang buong sanlibutan. Aayusin natin ang kalakaran, aalisin natin ang mga kamkamero sa lipunan at sa kagawaran ng politikal sa gobyernong pangmaterial at pang-spiritual. Alisin natin mga minamahal ang korupsyon, iyan ang aking kautusan. Pagbaba ko dito sa ilang, aalisin natin ang mga pagkukunwaring paglilingkod sa bayan. Ang paglilingkod sa bayan ay may pagpapakabayaning tunay at uliran at may takot sa aking mga batas. Siya ninyong pakatatandaan, mga minamahal kong hirang, mga anak na matapat sa aking kautusan. Pagpatuloy nawa ang malinong na kapahayagan, alisin ang sigalot sa politikal at sa material. Ganun din sa aking kautusan, magpapantay na lamang ang mahirap at mayaman. Kontento sa lahat ng bagay, may pagkakaunawaan ng lahat ng mga anak kong naroon sa lupang pangako na katagalugan, na perlas ng silanganan. Binibigyan tayong lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay, o sa kanyang kaharian na puno ng pagsusunuran. Mga mananampalataya, tayo ay naway magkaisa sa buktong na Panginoong M, na nagbuhat ng Kalbaryo, nagpakasakit upang ang lungsod ay maging banal, ang bansang mananampalataya. Panginoon, pinapangako ng mga anak mong tapat na kami ay lalanda sa pagbuo ng panibago mong kautusan. Nawa ang mga mangangaral, magtika muna sa buhay ang nasa banal na aklat at banal na kautusan at tunay na kasulatan ang dapat na sundin sa sanlibutan. Igigil ang hindi magagandang gawain at gawin. Mga minamahal, yan ang aking batas na maglilinis sa sanlibutan. Mga minamahal na magulang at kapatid, muling magbubuhat ang banal na mga pangyayari. Naway magtika sa inyong mga pamumuhay. Banal na Guro Pascual, Panginoong M, na silang dalawang nagbuhat para sa bansang mananampalataya at nagtikis ng buhay, at silang nagtayo ng kalapating may sinag, pambansang pananampalatayang katagalugan. Mga kapatid, sila ang tumubos upang may tayo ang tunay na pananampalataya at tunay silang Diyos na banal. Naway ating papurihan at tayo magalak at magpasalamat sa ating banal na kautusan na pinahatid ng banal na Guro Pascual. Mga mangangaral na tunay, naway pag-indapati ninyo ang pagiging matapat sa banal na kausulatan. Pilitin ninyong maging tapat sa inyong kapwa at sa banal na kautusan. Iwasan ang pagsisinungaling, maging matapat sa bayan at sa ating banal na kautusan. Naway sumayin niyo mga minamahal ang banal na diwa. Nagtitiwala kaming lahat na mailathala ang tunay na kinabukasan, tunay na kasulatan at tunay na katagalugang pananampalatayang ang painanglang sa sanlibutan. Pagkamahalin ang mga magulang at kapatid at ang sariling pananampalataya. Sumunod sa sinasabi ng matatandang hinirang sapagkat sila ang iniwang kong nakakaalam ng lahat, katulad ng pagsunod ng bayaning Jose Rizal Mercado sa kanyang mga magulang at kapatid na nagtulong-tulong upang siya'y pag-aralin sa Europa.
Kaya naman nakatulong sa kanyang kapwa ang merkadong tuka ay naging tanyag ang kanyang No Limit Angere. Ituring man siyang tuka ng mga parailing lapastangan. Nagising naman ang kamalayan ng mga Pilipinong nakita ng kanyang nobelang tunay na nagbunyag ng mga kalapastanganang ginawa sa inang bayan o mga hinirang sa pananampalatayang Katagalugan. Ganyan nawa tayo at maging ehemplo ang bayaning ito sa pagpapakatatag ng pananampalatayang Tagalog. Tularin ang kanyang paninindigan at buong katapatan niyang inalay ang kanyang buhay para sa inang bayan. Ganyan nawa tayo sa katapatan sa ating pananampalatayang bansang Katagalugan. Na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa lupa. Mga minamahal, mahal na anak, kumulan nawa kayo sa bayaning tumubos kay Mercado Rizal. Kahit puno ng tusa at tusak kanyang pinasan upang makatupad lamang sa kanyang bithiing mapalayas ang madayuhang lapastangan sa inang bayan. Kaya naman bagkus umiyak ang mga Pilipino sa kanyang pagkamatay. Bagkus nagbunyi ang mga Pilipino sapagkat siya ang naghayag ng katotohanan.